Kumusta? Merong isang tanong dito mula sa mga material mo na parang talagang nakakapag-isip. Paano kung ang kinabukasan ng simbahan hindi pala nasusukat sa laki ng gusali, Ah, kundi sa lalim ng ugnayan, sa paligid ng mas maliliit na hapagkain? Interesting, di ba? oo nga, malalim yun. Kaya nga sa pagtalakay natin ngayon, parang gusto nating silipin itong ideya ng koinos. Parang pagbabalik tanaw ito, tama ba? Sa sinaunang modelo ng simbahan. Tama, hindi siya yung parang palabas lang na pinapanood mo. Iyon nga kundi komunidad talaga. May pagbabahagian ng buhay. Ito'y para sa iyo siguro na naghahanap ng mas tunay na koneksyon. Higit pa sa malalaking pagtitipon lang. Oo. Sige, himayin natin ito. Itong koinos na to, ano ba talagang pinakadiwa nito? Galing sa mga material mo, parang back to basics ito. Oo, tama ka dyan. Actually, galing yan sa salitang Griego na koinos. Ang ibig sabihin yan, pangkaraniwan or pinagsasaluhan. Okay. Pangkaraniwan. Oo. Tapos, dito rin galing yung koinonya. Alam mo, madalas kasi iniisip natin, fellowship lang yan, pagsasama-sama, pero hindi lang yun Mas malalim pa. Mas malalim. Yung totoong pagbabahagian ng buhay. Partisipasyon talaga. Hindi ka lang miyembro, kabahagi ka. Parang pamilya. Parang yung nasagawa. Yung mga unang Kristiyano. Eksakto. Yung laging magkakasama, nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, pinagsasaluhan lahat. Ang sentro, yung buhay mismo na pinagsasaluhan, hindi lang yung lingguhang event. Malinaw yon kasi yun nga yung sinasabi sa sources mo na marami daw ngayon parang may disconnect. Parang pumupunta tayo sa simbahan, okay, upo tayo sa pew. Tapos, nakaharap lahat sa unahan. Oo, parang nanonood lang. Paano itong modelong koinos na ito? Pwedeng maging sagot, lalo na yung 4 na ritmo na binanggit. Magandang tanong yan kasi yung 4 na ritmo, parang sila yung mga haligi ng pamumuhay na may koinonya. Unahin natin yung komunidad na nakasentro sa hapagkainan. Okay, hapagkainan. Dito raw talaga, sabi sa mga pinag-aaralan mo, dito nangyayari yung tunay na pagbabago. Hindi daw madalas sa upuang nakahilera. Bakit kaya sa mesa? Ano meron sa mesa? Kasi sa mesa, magkakaharap kayo, 'di ba? Hindi lang magkakatabi. Nakikita mo mata niya, naririnig mo boses niya, mas ramdam mo yung tao. Oo nga, mas personal. Oo. Mas may puwang para sa totoong kwentuhan, pag-amin, yung mga pagpapagaling. Mas totoo lang. Kaya pala yung tanong kanina, hapagkainan versus gusali. Okay, gets ko na. Ano yung panalawa? Partisipasyon na pinangungunahan ng espiritu. Ang diin naman nito, walang spectator dapat, walang taganood lang. So lahat kasali. Oo! Sa diwa ng koinos, bawat isa may ambag yan, may kaloob. Pwedeng awit, salita, panalangin, o kahit praktikal na tulong lang. Yung leadership, hindi lang nakasentro sa nasa stage, kundi nasa presensya sa pagkilos ng espiritu sa lahat. Mas organic, kumbaga, hindi dikahon. Sakto! Mas buhay. Okay. Tapos meron pang pangatlo, misyon sa pamamagitan ng kalapitan. Ito ba yung sinasabi mong paglabas? Tama ka dyan. Imbes na ang focus natin gumawa ng malaking programa para papasukin yung tao sa simbahan. Baliktad. Oo, baliktad. Ang koinos parang sinasabi, paramihin natin yung presensya natin sa labas. Sa kapitbahayan, sa trabaho, kung nasaan yung mga tao sa araw-araw. So, misyon as a lifestyle, hindi lang event? Yun! Hindi siya hiwalay na department. Sama-samang pagkilos ito sa community. Okay. At yung pang-4 na parang, ito yung medyo challenging para sa kultura natin ngayon. Radikal na pagdadamayan. Teka, bakit radikal? Siguro radikal kasi, direktang binabangga nito yung kultura ng kanya-kanya, yung individualism. Okay. Yung radical na pagdadamayan dito yung praktikal na pagbabahagian. Hindi lang problema, pati biyaya, pati yaman. Ang goal, walang maiiwan. Walang invisible. Grabe, malaking hamon nga yan. Pero alam mo, parang ang timely nitong konsepto ng koinos, no?
May nabanggit din sa materials mo about Barna tsaka Pew Research. Paano ko mo konekta yon dito? Oo, napakahalaga niyan. Kasi tinitingnan natin yung bigger picture, di ba? Sinasabi ng mga pag-aaral na yan na, okay, baka nga bumababa yung attendance sa traditional na simbahan sa ibang lugar. Yun yung madalas nating naririnig. Oo. Pero hindi ibig sabihin nun, humihina yung paghahanap ng tao sa Diyos or sa espiritualidad. Ang nagbabago daw ay yung hinahanap nila. Lalo na yung mga bata, Ano yung hinahanap nila? mas gusto nila yung totoo, yung authenticity. Ayaw na nila nung masyadong institutional o formal. Kaya tinatawag silang post-institutional. Hindi sila anti-God, anti-institution lang. Parang ganon. At sa panahon ngayon na sinasabi nilang may epidemic of loneliness, grabe yon. Totoo yan. Ang simbahan na may koinonias, pwedeng maging lunas. Isang tunay na komunidad kung saan bilong ka talaga, hindi yung isa ka lang sa crowd. Napakalinaw niyan. So, para sa iyo na nakikinig at pinag-iisipan itong mga material, parang ang koinonias, hindi lang siya simpleng style o programa. Hindi talaga. Parang imbitasyon nito na baguhin yung tingin natin sa simbahan, hindi lang pupuntahan, kundi paraan ng pamumuhay. Magkakasama. Oh, Paglipat mula sa pagiging manonood, tungo sa pagiging tunay na kabahagi. kalahok. Tama. At nagbubukas ito ng mas malalim na tanong, 'di ba? Ang challenge ng koinonia hindi lang naman kung paano i-organize yung church. Ano yung mas malalim na tanong? Ang tanong talaga, paano natin isinasabuhay yung pagiging atawan ni Kristo araw-araw? Sa bahay, sa trabaho, sa komunidad. Nakikita ba yung diwa ng koinonia doon? Wow. O nga, at siguro, bilang pangwakas na palaisipan na iiwan natin sa iyo na nakikinig, baka hindi tanong kung kaya pa ba nating mamuhay ng ganito. Sa busy nating mundo? Oo, sa gitna ng lahat. Ang tanong siguro talaga ay, pipiliin ba natin? Saan ka kaya pwedeng magsimula? Kahit maliit lang na hakbang, Para patibayan yung tunay na ugnayan. yung koinonya, sa mga taong nasa paligid mo, pag-isipan natin yan. Hanggang sa susunod nating paghimay.